Ciao raga! Musta raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chadin. I will be your guide. Importanteng update ang pag-uusapan natin ngayon raga. Kaya I suggest na ikaw ay makinig na maigi, unawaing mabuti at panoorin ang video hanggang dulo. Malamang kasi nakasama ka din doon sa mahigit na 24 million users ng importanteng tool na ito na ginagamit natin dito sa Italia. Kung dati ay libre ang paggamit nito, simula ngayong 2026 ay mayroon ng bayad. Kung dati-rati ay libre, simula ngayong 2026 ay mayroon ng babayaran na annual fee para makagamit nito. Ano ga yung tool na iyan? Magkano ga ang babayaran? Papaano ga magbabayad? At saka kailan ga dapat na magbabayad? Pero dapat na malaman mo din kasi mayroong mga exempted sa payment at patuloy na libre ang paggamit niyan. Ang tanong lang ay, kasama ka kaya doon sa libre pa din ang paggamit o baka naman ay kasama ka doon sa mga dapat na magbabayad? Mayroon bang option na pwedeng ipalit diyan at patuloy na libre ang paggamit? Ang sagot raga ay mayroon. Kung ano yan at ang iba pang mga detalye tungkol sa video na ito, aalamin natin dopo na sigla, partiamo! Train to Bisceglie is approaching. Please stay behind the yellow line. Nabanggit ko na sa mga previous vlogs na ang paggamit ng speed ay magkakaroon na ng annual fee or subscription fee. Sa katunayan, ang ilang mga identity providers ay nagsimula ng maningil sa kanilang mga users. Maging ang Poste ID o ang speed na provided ng Poste Italiane, after 10 years nang magsimula yan at mahigit na sa 24 million ang users nila, noon ay libre yan. Pero starting ngayong 2026 ay mayroong kanone annually na din na babayaran. Para sa ilang hindi pa din aware kung ano ga ang speed at until now ay wala pa ring speed, lilinawin lang natin kung ano ga ang speed at bakit importante na merong kanyan at nagagamit mo. Ang speed o SPID ay ang Sistema Publiko di Identità Digitale na iyan ay isang tool para sa mga cittadini o sa mga imprese na sila ay maka-access sa lahat ng online services ng publika administrasyone gamit lamang ang iisang password. Ang speed ay ginagamit para makalagin sa mga sito kagaya ng INPS, Agenzia delle Entrate, sito ng ANPR, sito ng Comune di Residenza, Regione di Residenza, pati sa pagkuha ng appointment sa sito ng Polizia di Stato para sa pasaporto at marami pang ibang mga websites. Ayon sa official website ng Poste Italiane, simula January 1, 2026, para sa mga kliyente nila na ang Poste ID ay active ng mahigit isang taon, ang paggamit ng Poste ID ay magkakaroon na ng annual fee na 6 euros, IVA inclusa na. Pero ari naman ang listahan ng mga kliyente nila na ang paggamit ng Poste ID ay mananatiling libre o walang annual fee na dapat na babayaran. Ang mga minorenni, 75 years old and above, residente sa labas ng Italia, at ang mga may Poste ID na uso profesionale. Maaari na garne ang tanong mo raga, dahil sa ako ay gumagamit ng Poste ID o speed ng posta, kailangan ga na magbayad na agad ako ng annual fee na 6 euros para patuloy na magamit ang aking Poste ID? Hindi raga. Dahil ang pagbabayad ng annual fee ay nakadepende kung gaano na katagal na active ang iyong Poste ID. Kapag ang speed ay active, less than a year palaang, wala pang babayaran dahil libre ang first year ng activation ng Poste ID. Ang pagbabayad ng kanone annuale ay simula sa second year pa and onwards. Paano kung higit na sa isang taon ang iyong Poste ID dahil matagal ka nang meron yan? Patuloy pa din na magagamit ang iyong Poste ID nang walang interruption. Ang pagbabayad ng annual fee ay kailangan bago matapos ang kasalukuyang taon. Paano mo malalaman ang exact date ng payment
para sa annual fee. Mayroong 2 options para yan ay ma-check. Either na pupunta ka at maglalagin sa website ni Poste Italiane doon sa posteid.poste.it. Maaari din na doon sa iyong app ng Poste ID. Maaari na i-check mo din diyan. Din sa app ng Poste ID ay madaling i-check. Login ka lang sa app. Pag nakita mo ay i-click mo yung Scope Review. Makikita mo na ang iskadensa ng paggamit ng iyong speed. 30 days before ng expiration date ay pwede nang magbayad ng annual fee. Maaaring magbayad sa kahit aling opisyo postale o magbayad online doon sa iyong area personale. Kung sakali na doon sa opisyo postale gagawin ang pagbabayad, ang ipapakita lang doon ay Codice Fiscale. At ari pa maigi dahil pwede din na ipagbayad ang ibang tao kahit na hindi siya present doon sa posta. Huwag mag-alala raga kung sakali na makalimutan mo ang iskadensa. Ang sabi ni Posta, 30 days bago sumapit ang iskadensa, magpapaalala sila sa mga kliyente nila sa pamamagitan ng pagpapadala ng email o komunikasyone. Ano ang mangyayari kung sakali na makakalimutan mong magbayad ng annual fee o baka naman ayaw mo talagang magbayad? Ano ang mangyayari? Mananatili pa din ang iyong speed posta na active for 24 months mula sa last date of access. Sa panahon na iyan, although active pa rin ang iyong speed posta, hindi mo naman siya por tropo magagamit para maka-access bilang speed. Dahil pagka nagkaganyan, ang status ng speed ay magiging sospesa. Magagamit lang ulit ang speed para maka-access sa mga online services kapag ka nabayadan na ang kaukulang annual fee. Panghuli, ano kayang option mo para kung sakali na ayaw mo magbayad ng annual fee para doon sa speed pero patuloy ka pa din na makaka-access o makaka-login sa mga sito ng publika administrasyone? Ang solusyon raga ay ang paggamit ng app Chia ID. Ang paggamit kasi ng app na iyan ay libre at mismong ang gobyerno ang nag-justisya niyan at hindi isang identity provider kagaya ng Poste Italiane. Ang app Chia ID ay kolegato sa iyong karta de identita elektronika, kaya libre ang paggamit niyang app na iyan at kung ang speed ay ginagamit para maka-access, ganun din ang app Chia ID. Kagaya na rin sa sito ni IMS, isa sa option para maka-login ay ang Chia. Maging sa iba pang mga websites, diyan sa mga sito ng publika administrasyone, isang option din ang paggamit ng Chia para maka-login or maka-access diyan sa mga websites na iyan. O raga, sana ay naging malino sa iyo pinag-usapan natin at kung ikaw ay may tropa na gumagamit din ng Poste ID, sana ay ma-share mo rin sa kanila ang video na ito. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima! Halimbawa pala na yung 24 million users ng Poste ID ay magpapasya na sila ay magbabayad ng annual fee na 6 euros, malaking pera din pala yun, na tama ng 144 million euros kada taon.